pleasure center sang tao kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabombo ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1! Basta Radio Bombo! Sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro. O kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sili nga palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. Mga misteryo, sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Sa itong matahong na sukilanon sa itong palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Oh, Jonas, nagakurog ka. Pagkainit sang lawas mo, katasang ilanat mo. Tutog daw, ma. Ari ako sa tupad mo, anak. Hindi ko ikaw pagpapayan. Ang maayo pa. Hulidan mo siya kaghakson. Agod na makabatsyag siya sang init sang imo lawas, anak. Oo, ma. Oo. Ma, natulugan na si Jonas. Nanaog naman ang hilanat niya. Ginbayaan ko siya anay sa kwarto niya. Ay, naabala sugod sa nadisgrasya siya sa slide. Daw sunod-sunod na nga hindi manami ang mga hitabo nga iya nasaksihan. May ginhambal pa siya sa akon, May. Nga mga sign. Pensara bala sa edad niya nga ina. Bisan ako. Daw siya hindi ba ako makapati sa ginapanugid niya sa akon. Apang may kahilabtanan gid ang iya mga nakita. Kag nabatsyagan sa mga nagakalatabo sa kamatuuran. Ma, nabalaka ako kay Jonas. Kung ano nga trauma ng iya na agyan. Ang importante, anak, ara lang kita sa iya tupad nga nagapahangop sa iya. Ma, good morning. Good morning, anak. Nakabugtaw ka na gali? Ana, kamustang pamatsyag mo? May bad dream ko bala kagabi, ma. Bad dream? Ano nga bad dream?
may mga kahoy nga nagkalabali ang ila mga sanga kag nagtupa sa mga balay. Ah? Oo, ma. Ang aton balay, natumbahan man sang dako nga tree sa likod. Oh, Diyos ko. Ano naman nga sign, ina? Ma, hambala si Lola nga ipauton niya ang sangasang tree nga lapit sa aton balay. Ate, sige. Hambalon ko si Lola mo. Subunggit. Wala na sang sanga na posible magtupa sa aton balay, Jonas. Lola, sa aton pagitupad balay, may dako-dako sila nga tree sang Indian mango. Basi matumba sa ila balay. Apo, hindi tama na sila mahambalan. Kay basi kung ano ang ila pinsaron. Pero basi magbas ko gangangin la, kag matumbahan ng ila balay. Makaluluoy man sila. No, sige. Ako nang bahala nga magmuno sa ila. Ma, wala man sang bagyo nga nagapalapit sa Pilipinas. Paano nga magkalabali ang sanga sa mga kahoy kamagtupa sa mga balay man? Amput man gani, anak, Pero ginhambalan ko na lang ang aton tupad balay, Nga hindi safe kung ara sa idalong sandako nga kahoy ang ila balay. Ano naman ang nakita ni Jonas man? Do kalain na sang pagkuba-kuba sa tughan, kuya kay. Ang importante, anak, wala sang bagyo nga ginbalita. Ay, kabay nga damgo lang ni Jonas ato. Tungod lang sang kataason sang iya hilanat kagabi. Kag wala ini sang kun ano, nga malain nga buot silingon. Diyos ko, anak, magpanira ka mo sa bintana. Kay hinali lang nga nagbaskog ang hangin. Gani man, ma. Kinali lang nga nagdulong ang kalangitan. Wala, ma. Dapariyo na sa akong bad dream. Bay, Lucia, kahinali lang sa pagbaskog sa hangin mo. Sa pamatyak ko, may manabay nga buhawi. Jonas, dali ka mo. Dito kita sa idano. Jonas, dali ka. Manawag kita hambali lola mo. Dali. Ma! Lucia, bisan ako. Daw hindi makapati sa naksaksihan naton ngayon. Kalabanan sa mga tupad sang balay naton. Nagkanagkubagi ng ila mga ato. Ang iban, natumbahan sa mga kahoy ang ila mga balay. Samtang kita, pinakapanin lang sang aton atop ang ginlupan sang buhawi. Kag nakaluwas kita sa mga dalagko ng mga sanga. Lola, may nakita ko nga pala sinisakon bad dream. Anak, hindi ka makabalaka. Bad dream lang, ina. Hindi tanan nagatuod. Nagloko, ma. Nagloko. Dari na sa balay. Timoso naman ni lola mo ang manginwasag sa buhawi. Hindi na magbalik ang buhawi, ma. Kabay pa nga hindi na. Subong lang gilabyan sa buhawi ang lugar naton nga ini. Anak, ano ginapanomdom mo? Kaya nakapangargipos lang dira. Kadamo na siyang bad things nga natabo, ma. Ako niguro sa lamo. Jonas? No, wala ka sang sala. Wala mo gin gusto ang mga natabo, anak.
Untani, wala na lang ako siyang nakita nga mga bad signs, ma. Hindi ka magkabalaka, anak. May mga rason man kung nga nagkakatabo ini. Okay? Jonas! Manong Mark! Ari ka mo? Oo. Mapacheck up si tatay sa doktor nga kilala ni Lola. Parimilang nagasakit ang yaulo. O hala, tuod ka nung? Titi, diri ka mo gali matulog. Oo. Diri anay kami material sa isa ka semana. Mayo gani para may istoryaon man ko. Lucia, kamusta ang pag-upod mo sa pakaisa mo sa kay Doc? Ma, ipaidalom siya sa mga test. Agad makita gid ang rason kung nga permila nagasakit ang ulo ni Manong David. Ay, kabay pa nga wala lang sang kung ano nga malain nga makita sa iya mga test, anak. Kabay lang nga okay lang siya, ma. Pag hindi lang seryoso, ang problema niya sa ulo. Manong Mark, si tatay mo, pirmi lang ga istorya sa iya cellphone now. Kamay transaction sila permis ang iyang mga abyan. Nagkakaurasan sa sang istorya. Tapos isa naman. Grabe ba? Basi amo na ang rason kung nga pirmi lang ga sakit iya ulo? Ambot siya. Permi ko man na siya ginambalan. Nga magamit siya sang earphones. Hambal niya. Mas mabungol sa kuno sa earphones. Istoryahan ko sa bala. Hambal sa nga mong teacher. May bad effects na kuno sa brain ang paggamit permis ang cellphone. Sigurado kina si teacher mo? Oo. Si Tito David may 4 ka cellphone. Tapos ang permis siya ga istorya sa tanan niya nga cellphone. Kung hindi na niya pag-untatan, no? Basikon ano? Basikon hindi na siya magdugay kaya malupok ang iya bukol sa ulo. Wait, ano? Mark, di na ngapat ko ka cellphone. Tay? Wala ko kabalo, tay. Hindi ka gani magbutig sa ako na. Ibalik sa ako ng mga cellphone ko. David, ano ba lang nagkakatabo diri? Nga ginaakigan mo si Mark. Tita, wala na ngapat ka cellphone nga ginagamit ko sa mga transactions ko. Ano? Mark, ginkuha mo ba lang mga cellphone ni tatay mo? Ba, wala lula Nagapan ni bangkod naman siya. Tito David? Ikaw? Jonas? Sadiin ka ba na maghalin nga bata ka? Ha? Lola? Tito? Ginlubong kong cellphone mo, Tito David. Ano? Oo. Jonas? Nga ang inlubong mong cellphone ko. Kabalo-kabala ko na ano ka-importante sa ako ng mga ato. Kabalo ko, Tito David. Kabalo ko. Pero, mas importante ka kay Manong Mark. Kung sigiyon mo paggamit sa cellphone mo, kag wala nagapaway, malalagin ang sakit sa utok mo. Ano? Itodlo ko sa imong imubukol. Itodlo ko, Tito David. Ka? Itodlo ko sa ulo mo, ha? Dire na yun, Dire. Kung hindi mo pagpawayan ang paggamit ng cellphone, madako ang imubukol, kag maglupok.
Jonas? Ano? Nung David, sensya ka na lang kay Jonas, ha? Hindi lang siya maluyag nga maglain pagad ang ginabatsyag mo eh. Ibalik man niya ko no sa imo mga cellphones kung sundon mong ginhambal sa imo doktor. Kung hindi lang tungod nga palangga taka nga pakaisa kag anak mo si Jonas. Makita nyo gid kung ano ko kalain mga kig. David, ginapangabay ko sa imo. Tapos sa anay ang tanan nga test. Agud mabalaan naton ang rason kung nga ang nagasubong sinakasakit ang ulo mo. Jonas, din mo na yung galubong ang apat ka cellphone ni tatay? Hindi ko na ipagisugit si imo nung Basi kung maguba ang mga to? Hindi Ginalungan ko man to ya. Mayo man gani. Para nga makapaway man si tatay sang gamit sang iya cellphone. Tita, may nakita matuod ang mga doktor nga may tumura ko sa akong utok. Be, ano? Isuno sila. Mailang kuno kay hindi pa malala. Dako pa kuno tsansa nga madala pa ini sa operasyon. Nung? Mapasalamat ako kay Jonas. Ikunula niya ginkuha sa ako ng mga cellphone ko. Madasig lang kuno nga mapadako sa akong mga tumor. Ang walang untat nga paggamit sini sa pag-istorya ko sa mga transaksyon ko. Kag posible nga wala ko ginseryoso ang akong ginabatyag. Lucia! Lucia! Ma? Ano nga tabo? Nanawag sa akon si Lola mo, Esther. Nga ato subong sa birthday party. Tungod hindi ko niya ikaw makontak. Ano ko no? Nga nang tawag sa imo, ha? May manhain nga natabo kay Jonas sa party. Gindala nila siya sa ospital. Oh, Diyos ko! Ang ako na anak! Ang ako na anak! Magdako ko. Hindi pa ni magkuba ang imong auto? Ay, sige. Istorya ako sang maayo, Jonas, ha? Para madulang akong ginabatsyag ang kabalakas sa imo. Kung ano naman ang ginhimo mo sa party, eh. Okay lang ko gani, ma. Nalipong lang kuya sa kasakit sa ulo ko sang nagbungguanay kami sa nga akong best friend sa games. Nabuklan man lang ko Wala man pilas. Jonas, kabay nga hindi ka na makakita sa mga signs. Ara ka naman, ma. Nagibi ka naman. Anong mga sala ko, Sorry. Hindi ko lang mapungga ng pag-ibi, eh. Wala lang ako nanamian sa mga nagkakatabo sa imo. Sa mga signs na makita mo o kung mabatsyagan mo. Ma, feeling ko bala, wala na ko sa makita pa nga signs. Oh, matuod? Paano mo nahibalaan? Basta lang, ma. Daw, wala na ko nakulbaan. Pareho bala siyang unahaw. Ang buot mo silingon? Okay ka na? Pagkatapos mga mabungguan liwat sa ulo? Feeling ko lang, ma. Salamat kay nabungguan liwat ang akong ulo. Sakit ang akong bukol pero nagmagaan pa lang pamatsyag ko, ma. Normal na kuguro liwat man, Kabay pa.
Kabay pa, Jonas! Natapos na itong matahong kasaysayan kaysa itong palatuntunan, mga misteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Fast pa Radio Bombo! Diri sa Pilipinas, sa old curriculum sang aton basic education program, kabahin ang subject nga good manners and right conduct o kon GMRC sa aton regular basic education curriculum. GMRC, which was once the bedrock of values education curriculum in the Philippines, apang sa ulihi, ang GMRC ang ginkakas bilang kabahin sang regular subject sa atong 2013 kag gin-integrate na lamang sa social studies kagiban pa nga mga related subjects tubtub nga matamat nga ginbalik naman ini karon o pod ang values education pinaagi sa Republic Act number 11476. Importante ang good manners, magandang asal o kun maayo nga paminatasan nga igatudlo sa mga kabataan sa eskwelahan kaangay sang paghambal sang common nga mga tinaga sa Tagalog nga po kag opo nga senyales ang paghatag respeto sa isig kapareho ilabi na gid sa mga magulang sa aton kag sa mga tigulang. Diri sa aton, kita nga mga Ilonggo, ginatudloan magkita nga magsabat sa aton mga ginikanan sang tarong kag marespeto kaangay sang ano tani nay? Ukon, ano tani la? Kag hindi lamang, ano? Ang isabat naton kung ginatawag kita o kung ginapamangkot o kung ginasugo kita. Samtang yara man ang pagtudlo sa mga kabataan nga magbisa sa mga tigulang. Pagmano o kung bless, isa man ka honoring gesture nga kabahin sang aton Filipino culture as a sign of respect to older people, a way of requesting a blessing from the elder. Kalabanan sa karon ay labi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agod nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tidloan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Sa sikat nga Tagalog folk song nga ginatiguluhan Bahay Kubo nga gincompose sang national artist in music nga si Felipe Padilla de Leon, ano ang pinakauna nga tanon nga nanginambit sa lyrics sang ambahanon nga Bahay Kubo? Well, wala sang liwan kundi ang singkamas. Ang singkamas o kon ang binomial name sini among Pachyrhizos erosus o kon common sa pagtawag jicama o kon Mexican turnip. Bangod ang ini nga nagakalap nga klase sang tanom sang singkamas ang nag-originate sa pungsod Mexico kag Central America sa taong 3000 BC pa. Tubtog in-introduce ini diri sa reyon sang Asya sa mga Katsila. Kaangay sa mga green, leafy, and yellow vegetables nga yara sa lyrics sang Bahay Kubo, singkamas is one excellent sources of nutrients nga makabulig para sa aton ikaayong lawas. Nakahibalo bala kamo nga ang singkamas nga nagaduag puti kag mahagpok nga klase sang root vegetable ginakabig bilang superfood. Mangkaranon ini sang vitamins A, C, and K, folate,
phosphorus, calcium, carbohydrates, fiber, and protein. Mula labot sini, ang singkamas manggananon man sa antioxidants nga makabulig sa aton immune system. Kag protection batok sa heart disease. Kag good source man ang singkamas nga ginatawag inulin. Ang inulin isa ini kaklase sang prebiotic fiber nga nagasupport sang gut health, improve digestion and blood sugar control. O, ano pang ginahulata? Orab na kita sang juicy sweet singkamas. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat ka magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Sa bago nga matatag curriculum sang Department of Education para sa school year 2024-2025, nalakip na diri ang pagbalik sang good manners and right conduct ukon ang pagtudlo sa mga kabataan ukon estudyante sa mga accepted social values, etiquette kag proper behavior ukon maayo nga paminatasan, ilabi na gid ang pagrespeto sa isig kapareho. Kalakip na diri ang proper etiquette kung magkaon sa gwa kag subong man sa sulod sang balay. Ang pagkaon nga tingob kag dululungan nangin kabahin na sang kulturang Pilipino. Ginatudloan mismo sa mga ginikanan ang ilang mga kabataan nga sagrado ang pagkaon. Gani hindi dapat nga pahulaton ini. Sa isa ka pamilya, importante ang pagkaundungan sa tion sang pamahaw, panyaga, kag panyapon. Makabig nga pagbastos sa pagkaon kung ang pila ka miyembro sang pamilya ilabi na gid ang mga kabataan ang yara nagalantaw samtang nagakaon sa atubang sang telebisyon. Ukon, yara matuod sa lamesa apang nagakuti naman sang gadgets kaangay sang cellphone ukon tablet samtang nagakaon. Mealtime is a sacred ritual in our Filipino culture. So everyone must eat together and share everything on the table. Amo ini ang rason kung nga ang Department of Education mayara sang kainang pamilya mahalaga day nga ginahiwat sa kada katapusan nga Domingo sang bulan sa Setyembre kada tuig. As the saying goes, the family that eats together thrives together. Paano mo balagi ng tinluan ka ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sang American Dental Association nga pagkatapos magbrush sang ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakas ang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog. Hindi flat o kung nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush. Mas ginarekomendar man sini nga taguon ang toothbrush sa open nga lugar, agud nga mahanginan kag mainitan agud nga magmalas sang natural antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw. Ang moist environment abi kaangay sang closed container ang sahugid nga tubuan sa mga microorganisms. Number 1! Basta Radio Bongo! Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluwi ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagil silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa pasikit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay
in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tagsa kakabuhi sang tawo, kag sa tagsa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday. Somewhere. Thought you will forever be the brightest star for me, and I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugbon sang kasaysayan ni Liza, ngayagin pasakop, pagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Sa kasaysayan, paalam sa kahapon. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. As my life goes on, I know I will. Yo, problema mo lang. Wala ako sang labot. Sige, problema ko kung problema ko. Apang gusto ko inang asulbaron subong. Apang hindi diri sa kwarto ko. This one, buya ko. Diyos ko. Duidabu ang kahimbawal niya. Panagahalok sa akin. Tama na. Tama na. Hindi. Ibutan ako. Ginakot mo ako. Dito kita sa kama. Gusto ko ba ang pagkinahanglan ko sa iyo? Hindi. Hindi. Diyos ko. Natumang giniyang hantong sa ako na kagdulata nga utan ang lawas ko. Anika, pabangon ako. Pagkata ako sa banyo, tinuan kong akong bilog alawas. Kito, dumasuka ako. Ano karon ang gusto mong hambalan nato?
ang bahin kay Jay. O sige, handa ko mamatid. Basta para sa akong anak. Pareho sa ginsiling ko sa imo sa mola. Hindi mo anak si Jay. Anak namon siya ni Zaldi. Natampa ko na ikaw isa ka bes. Kagtubtub subong, panulo ko nagabanog pangguya mo. Gusto mo ba lang masulit ito? Tungkod lang sa kabutikan mo. Pamatii, anay ako! Magpamati ka sang maayo, Desmond. Oo! Matuod nga nagabusong ako sa nagbiya ako sa imo. Apang wala mo na hibalan. Nga ang ginabusong ko nga ato, ginpahulog ko. Oh. Ano? Amoy nang matuod. Nagbayad ako sang dako para nga mahulog ang bata. Kag natabogid. Sang magkitaay kami ni Zaldi, ginpensar niya na dalaga pa ako. Gani ginpakaslan niya ako. Kani, hindi mo anak si Jay. Wala nang ginabusong ko sa imo. Wala na ato. Wala na! Kalain sa tagway niya. Nagapalamula siya sa kaakig. Din nga ospital mo siya kinpahulog. Ha? Sa medical center. Kag si Dr. Chua ang nagpulig sa akon. Ano? Kinpahulog mo nga ako. Kinpahulog mo. Nagkipi siya. Diyos ko. Ginakonsensya ako. Tandaan mo, ha? Tandaan mong mga luha. Kadagatulos ako na mong isa. Kagang mga luha ngayon eh. Hindi mo na makita liwat sa nawang ko. Tandaan mo, ina. Tandaan mo. Tandaan mong katapusan kong pagluha. Akik siya ko tama. Manarang ka ako sa tanang niya portahan. Kagbintaan ha. Sa sinaha. Wala na siya sa maagyan. Kung magbalikid man siya. Ginpahulog gali ni Liza nga bunak. Ginpatay gali niya. Ang yakaw galingon nga anak. Sa bulig sang doktor nga sakon man sa kwarta. Nadulang ako nanak. Tugod lang sa isa kailoy nga sakon sa handom. Kag sa iya ambisyon. Saga. Ah! Si Desmond, nakita ko naman siya nga nagatulok sa malayo. Ang dumdum ko kung nagbalik na sa normal ang kabuhi niya. Tungod nakita ko siya nga nagapakighambal na sa mga kaupod niya sa naligan. Pang sining karon naman, namutikan ko nga daw kadalom naman sa ginapaminsar niya. Ay, sigurado ako na may problema naman siya.
Madugay na nga wala makapanggamo sa Desmond. Samtang si Salty, masako man siya sa pag-asikaso sa negosyo niya. Nakapahuway man sangring ang telepono. Siguro, nagpakalinong naging man si Desmond. Matapos ang ginsugiran ko siya, naginhulog kong amon mangin anak. Kagdo nagabutan sang tunok ang akong tugana. Liza, ari ng newspaper, oh. Wala palang madugay nga gin-deliver. Salamat, Yaya. Abi. Sige. Balikan ko anay si J-Day, ha? Ay, ipaubos na yung pagkaon niya, ha? Oo, Day. Aber, ano naman ang headline dito sa lokal na pamantalaan, ha? Hala? Isa ka doktor sa medical center ang ginpatay? Aber, basahon ko ini. Basahon ko. Kung nga ang ginpatay siya. Sulod kuno ang iya balay. Apang sunod diri sa balita. Hindi kuno pagpangawat ang motibo sa nagsulod sa balay sini. Kay wala man kuno sa nadula sa iya mga pagkabutang. Kag amo man ang kwarta niya. Ay, kag nagalibog ang ulo sang katamaan. Kung ano ang rason, kung nga aging patay si Dr. Chua. Hala? Hindi. Nakatumdum ako. Kinsugiran ko si Desmond sang doktor nga nagbulig sa ako na agad hulugon ang ginabusong ko sa to. Oh, Diyos ko. Hindi ayan si... Hindi ako magpati nga mabuhat niya na. Kag hindi man ako gusto nga makahibalo si Salty. Wala sang gamo nga klase sang tawo ang pana ko. Kag mapuot siya. Negosyo kag pamilya lang ang ginasikaso niya. Ang telepono. Ay, basi ko si Salty na ini. Solas Residence, hello? Nagabasa ka bala sa pamantalaan. Si Desmond? Ang mga tao nga kasubong ni Dr. Chua nga nagautas ang kabuhi tungkol lang sa kwarta. Wala sa matarong nga mabuhi. Diyos ko, nakakurog ang lawas ko sa kakulpa. Inpatay niya nga ako nanak. Nagpasukot siya. Kapatyo ng ako nanak. Sugod bayaran siya sa dako nga kantidad. Kagbagay lang sa iya natapo sa iya. Tungod wala siya sang lugar sa syudad nga ini. Doktor siya nga dapat magbuhi sa tao. O kung magsugbon sang kabuhi sa tao. Abang anong ginimo niya, nagpatay siya.
Kag isa pa ka inosente nga napsak. Ama, ikaw ba lang nagpatay kay Dr. Chua? Nabasahan ko sa pamantalaan, ginpatay siya. Siguro, ginpatay siya sa mga adik. May labot ka ba na sa natabo? Nabasahan ko lang ina sa pamantalaan. Kinbutang na niya ang telepono. Diyos ko, kalain siyang kakulbang nga ginabatya ko. Bisa na, wala siya sang ginako. Apang para sa ako na may labot siya. Mahimo nga siya nagpatay sa doktor tungod sa nahibaluan niya. Ano? Nag-resign ka sa trabaho mo? Nga Madamo nga salamat sa pagbulig mo sa akon, Choy, ha? Sa pagpaubara mo rin sa akon sa printing company. Kaga, nangin tampad man ako sa akong trabaho. Wala ko sa malayo nga record sa obra ko. Apang gani nga mahalin ka. Ano gid balang rason nga nag-resign ka? Nagustuhan ka pa naman sang tag-iya sini. Sa tanan kuno nga trabahador dire, ikaw lang ang wala sang malain nga record. Ma-abroad na ba ako, Choy? Ay, amo gali. Oo, Choy. Nakasupport na ako sang para sa placement fee ko mo. Kag may nasupport man ako para sa pag-process sa mga papilis ko. Kag mga dokumento nga kinahanglan ko. Ay, kung sa bagay, daw husto man ang nangindesisyon mo. Kapang sigurado gid balang lakat mo nga ina? Uy, to, maghalong ka ha? Basi kung mabaldugan ka. Hindi man siguro, Choy, ha? Sigurado ini. Mapuli ko na sa amon para makapaalam ko kay nanay. Kay do kasi manasugod sa bungad daw. Malakat na ang grupo. Ate Mayo, nagapasugot ako sa desisyon mo ngayon na, Toto. Sa diin ka bala matrabaho? Sa Saipan, Choy. Mayong sweldo dito eh. Ate ko na mo, hindi ko na ikaw pagpunggan. Basta magpakabuot ka lang, ha? Kagipadayon ang imo kapisan. Flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts. Goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang kasaysayan ni Liza, na iyagin pasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Paalam sa kahapon. Sa direksyon ni Marnie Mungkal. Love someone new someday. Somewhere
servicio hay por Sony Greg sa taya para sa ekonomiya, infrastruktura the leader I adore. Hospital, school, economic highway, scholarship programs all the way. Greg sa taya always shares, helping people he's always there, showing his kindness beyond compare. Cancer Center because he cares. We're Greg Gasataya, ang Greg Kaman 610 na kita. Di pagibuta ang toothbrush sa sulod sang toilet. Kung gamay ng imo toilet kag makusog ang flusher, ang toilet water ang delikado para sa imo toothbrush bangod sa lang ini nga malapot sang agsik sang tubig. Santo sa pagtuon, ang microorganisms halin sa toilet ang sarang nga magtumbo sang 2.7 feet to 6 feet. Gani sarang nga malabot ang imo toothbrush kag masulod sa imo ba ang higo. Ginarekomendar man sa American Dental Association nga isla ng toothbrush kada 3 ka bulan. Uso sa karon ang eyelash extension. Bangod madamo ang luyag nga makaangkon sang malaba kag madamol nga amimilok. Apang, nakaibalo-bala ka mo sa marisgo sini. Ang natural nga amimilok ang nagaprotect sa mata, batok sa yabo kag mga debris, gani madamo ang nagapanumdom nga ang extensions ang mas makaprotekta diri. Apang suno sa mga eksperto, hindi ini matuod bangod ginadivert sini ang hangin nagikan sa mata kung saling ginapagwa ang mga particles, apang ginapasulod ang moisture. Magluwas diri, makatuga pa ini sa iban nga problema, kaangay sa allergic reactions. Kalabanan nga mga glue nga ginagamit ang mayara sang preservative nga formaldehyde nga makatuga sa allergic reaction sa mata kag sa panit sa palibot sini. Posible man ini nga tunaan sang dry eye kag stye o kun eyelash infection bangod ang higko o kun bacteria ang nagakatrap sa eyelash extensions. Kung maghambal kita batad diri sa Pilipinas, pwede ini nga pangalan sang lugar o kunang klase sang seashells nga aton ginausar sa hampang bugoy sang gagmay pakita kag ginakaon ang unod sini. Nakaibulo bala kamo nga sa probinsya sang Iloilo, isa sa mga kabanwahanan diri ang ngalan Batad. Ang munisipalidad sang Batad bangod sa rason nga isa sa 24 ka mga kabaranggayan diri ang Barangay Embarcadero nga yara nahamtang sa kilid baybay ang manggaranon sang seashells nga batad. Ang batad shell o kunang common name nga common bottom-top seashell ang may scientific name nga Umbonium bestiarium. It is a small, conical-shaped shell found in Philippine waters. Kalabanan ang batad may kadakuon sang 0.5 to 1 cm kag ang masami ang batad seashells ginagamit sa paghimo sa mga dekorasyon sa kilid sang espiho, arts and crafting, beadworks kag rustic seashells decors. Samtang sino dira ang palakaon sang unod sang batad? Well, since edible ang karne sang batad, ginakabig ini nga Philippines delicacy. There are particular areas in the country that batad seashells are harvested for consumption as traditional food. Ginapadamo nila ini, isa-isa nga ikuhaon ang unod kag lutuon sa nagkalain-lain nga putahe. Kag ang byproduct nga mga shells ini ang ginabaligya man. Nakahibalo-bala kamo nga ang karne sang batad ang puno sa mga bitamina kaangay sang calcium kag iban pa nga mga minerals, magnesium, potassium kag sodium. Ang panganod, clouds o kon ulap. Amo ini ang nagporma nga mas ang mga tiny droplets sang tubig o kon ice crystals nga yara makitaan sa kahawaan. Tuman ka importante ang papel sang panganod sa patag sang klima kag water cycle sa pag-regulate sang aton temperatura in reflecting sunlight, in providing precipitation. Ini tanan vital ka essentials para sa mga nagakabuhi sa aton planet Earth, labi na gid sa aton nga mga tawo. Sa nibuluan nga sa patag sang meteorology, ang mga panganod sa aton atmosphere may yara sang 4 ka core types. Ang cirrus, cumulus, stratus, kag ang special type nga nimbus nga may subtype nga nimbus stratus kag cumulo nimbus. Basta ng ulap sa himpapawi.
Clouds play a crucial role in weather forecasting. Ginagamit ini nga indikasyon sa mga weather condition o kung lakat sang panahon pinagi sa cloud types, kataason o kung kanubuon sang panganod. Kung ang makit-an naton sa kawaan cirrus clouds o kung ining feathery clouds nga ngitsura daw ginasabwag nga manipis kag malaba nga panganod nga yara sa mataas nga altitude, naga-indicate ini sang fair weather. Kung puffy cumulus clouds nga daw kaangay sa cauliflower nga appearance ini, naga-indicate sang fair Bongo. Alam, mahal ko. Hindi. Huwag mo akong iwan, mahal. Ikaw ang buhay ko. Oras na. Ang hiling ko lang, alagaan mo sana ang alaala ng pag-ibig ko. Paalam, mahal ko. Hindi. Hindi ka mamamatay. Hindi. Wala na siya. Baunin mo ang walang hanggang pag-ibig ko. Saan ka man naroroon, mahal ko. I was hurt. Recuerdos de la Vida. I thought you will forever. Drama na kung saan inyong mapakinggan ang mga pangyayari sa nakalipas na panahon sa buhay ng isang tao. Mga kaganapan at mga bagay na nanatiling alaala na lamang na nagkaroon na ng pugad sa dibdib. Alaala na hindi kayang burahin ng panahon kailanman. Recuerdos de la Vida. Mula sa pluma nila Lubimin Aquino Sr., Letty Astudillo Aquino. Direksyon at produksyon supervision, Letty Astudillo Aquino. Recuerdos de la Vida. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Magandang hapon sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na naman kaming muli upang ipaabot sa inyo ang taos-puso naming pasasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pagtangkilik sa lahat ng dulang hinihahandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Mula naman sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Magandang araw sa inyong muli. Isa na namang sulat ang ating natanggap. Ito'y nanggaling sa isang tagapakinig na gustong magtago sa pangalang Rosenda. Basahin natin ang sulat ni Rosenda. Dear Just Sophia, sumulat ako sa inyo dahil mayroon din akong isang alaala
na hindi ko makakalimutan at nakapagbigay kasi ito ng isang rekwerdo. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Rosenda. Isa na akong senior citizen at marami na rin akong nararamdamang sakit sa katawan. Mahina na rin ang aking katawan, Tia Sofia. Ang nais ko sanang ikwento ay noong bata pa ang aking mga anak, lalo na ang aking lalaking anak. Masama pala ang nagiging bunga ng pagpapabaya sa anak dahil kung ikaw mismo ang magulang ng isang napabayaan, ikaw din ang maging kawawa pagkalipas ng panahon. Ganito ang nangyari sa akin, Tia Sofia. Bilang isang ina, gusto kong ibahagi ang karanasan ko para kung sakaling may ibang ina na kagaya ko, huwag sana nila akong tularan. Ganito po ang simula, Tia Sofia. Ano ka ba naman, Turo? Lasing ka na naman? Akala ko hindi ka na uuwi. Sana naman kaya ako pupunta eh. Wala naman akong ibang babae na inuuwian. Ikaw naman. Ay, tumigil ka nga. Buti sana kung hindi ko alam na mayroon kang matagal na karelasyon bago tayo magkakilala. Naalala mo ba yan? Ano bang kinagagalit mo, Rosinda? Pumunta ako sa paaralan kasi sabi ni Jom. Punta raw ako sa paaralan nila at kausapin ako ng guro niya. May kasalanan na naman ba siya? Ikaw naman kasi, Rosinda. Konsentidor ka kasing nanay. Tumahimik ka nga. Yung guro niya ang pakialamera. Bakit? Ano bang masama kung pagsasabihan niya ang anak natin? Parang wala kang pakialam sa anak natin. O baka naman, may anak ka sa ibang babae. Gusto mo bang sampalin kita, ha? Ay, yan ang huwag mong gagawin, bro. Kahit babae ako. Akala mo siguro hindi kita papatulan? Ano? Ay, ano ba naman kayo mag-asawa, Rosita? Araw-araw na lang kayong nagsasagutan. Wala namang kwenta yung lalaking yan. Puro bisyo lang ang alam. Kawawa lang akong nagtataguyod sa buhay namin. Kung nakinig ka lang sana sa akin noon. Ay, naku, Nay. Huwag yun na akong pagsabihan. Huwag mong ikagalit ang sasabihin ko. Si Jom na anak ninyo ang dahilan kung bakit kayo laging nag-aaway. Ikaw kasi, sobrang pinapabayaan mo ang anak mo. Anak ko naman siya. Kaya ka nahihirapan ngayon, Rosinda, dahil kahit hindi mo na kaya, binibigay mo. Tigilan niyo na ako, Nay. Bata pa ang anak mo, pero ang tigas na ng ulo. Kahit sa eskwelahan daw nila, lagi daw nasasangkot sa gulaw. Ano na naman yung inireklamo nyo kay Jom? Ha? Nakipagbasagulo na naman at may isa pang babaeng nadamay at nasaktan? Ha? Pinagbabantaan nyo ako? Ay, bahala kayo. Hindi lang iisa ang paaralan. Sino ba yung kausap mo sa cellphone at inaaway mo? Ang magaling na teacher ni Jom. Sabi niya, nadawit na naman sa gulo sa eskwelahan at may estudanting babaeng nasaktan. Pinalaan ako na tanggalin sa paaralan ng anak natin. Yan ang sinasabi ko. Puro sakit ng ulo na lang ang dinadala ng batang yan. Kung hindi mo ako sana inaaway, matagal ko na sanang nadisiplina yang anak mo.
nag-anghi ang lalaki niya. Gabi na naman. Ano kayang ibig sabihin nito? Galit siya kay Jom. Pero hindi niya alam na siya rin ang may kasalanan. At si Jom, ang lukulukong bata. Hindi ko na siya pipilitin. Rosinda! Buksan mo ang pinto! Bilisan mo! Si Inay, parang nanginginig ang boses niya. Bilisan mo! Ay, naku. Bilisan mo, Rosinda. Baka hindi mo na siya maabot ang buhay. Hindi na namin inabutan ni nanay ang anak ko sa lugar ng gulo, Tia Sofia. Umiiyak na lang ako noon dahil sa awa ko sa anak ko, dahil ang dami niyang sugat sa katawan. Halos hindi nakatapos ng high school yung anak ko. Napariwara at laging nasa barkada. Pareho na lang sila na kanyang ama, tamad at walang tiyaga. Lalong-lalo na si Chom na kapag nadadawit sa gulo. At ganito ang mga sumunod na pangyayari, Tia Sofia. The times change. Kailangan ko talaga ng pera, Inay. Kahit 5,000 lang. Ha? Saan naman ako kukuha ng ganong kalaking halaga, Jom? Magtrabaho ka kasi. Ilang taon ka na ba? 19 ka na Saan naman ako magtatrabaho? Hindi naman ako nakapagtapos sa kolehiyo. Kung nakinig ka lang sa akin noon, Jom. Pero na-impluwensyahan ka na ng mga barkada mo. Tingnan mo ang mga mukha mo ngayon. Nakakasira nga ng kapugian ng peklat ko na ito. Bata ka pa. Ang dami-dami mo ng peklat. Ang kulit-kulit mo kasi. Paulit-ulit na lang akong nakikiusap sa guro mo sa dami ng gulo na sa eskwelahan. Sige na, Inay. Kapag nanalo ako sa sugal, ibabalik ko rin. Ay nako, magawa mo pang magsugal. Wala nga ka namang trabaho. Marami nga dyan na di nakapag-aaral, pero magaling dumiskarte kagaya ko. Nag-aalala ako sa iyo, anak. Baka makagawa ka pa ng bagay na ikakapahamak mo. Magbigay na lang kayo, Inay. Ay nako, 300 lang ang pera ko dito. Ano? Ano naman ang mapapala ko dyan? Hindi bale. Pwede na yan. Ibibili ko ng alak ng 100. Ha? Padagdagan ko na lang sa mga barkada ko. Tsaka kami pupunta sa may mga nagtutong-its. Doon sa mga matatanda sa kakahuyan. Hindi kita nadatnan sa bahay niyo, kaya alam ko na nandito ka lang sa bukid. Ay, tingnan niyo ang hirap ko, Nay. Ako ang kailangang mag-alaga sa mga baka at baboy. Parihas naman kasi ang mag-ama mo. Hindi marunong magtrabaho. Hindi ka man lang tulungan. Kung hindi mo sana laging pinagbibigyan si Jom, hindi sana ganito ang naging buhay mo. Pakiusap, Nay. Huwag niyo nang ipaalala yan. Ha? Si Turo. Bakit siya napadpad dito? Rosinda, akala ko ba kukunin na nila yung alaga mong baboy? Bukas pa raw. Ano naman ba ang ibig mong sabihin yan? Mabuti nga napadpad ka rito sa bukid. Kumuha ka nga ng mga gulay dyan para may maulam. Ang dami mong alagang manok eh. Kukuha ako ng isa. Ibebenta ko yan, Turo. Isa lang naman eh. Manghuhuli na lang ako. Ay, Turo, parang amo mo na. Ay, nako. Pabayaan mo na lang. Baka saktan ka pa. Ay, nainis talaga ako kay Turo, Inay. Ay, kaya hindi ko maayos mapalaki si Jom. Anong makikita niya sa ama niya? Ayun din ang gagayahin niya, Nay.
3 baboy. Ay, 10,000 piso yun ah. Baka naman kinuha ni Turo. Parang may hinahanap ka, Rosinda. Huwag ka nang magsalita. Ikaw lang naman ang kumuha ng tinatago kong pera dito. 10,000 lahat yon. Anong 10,000? 3,000 lang yun. Ay naku, maawa ka naman. Ibalik mo na. Wala na. Naubos na namin sa inuman. Halos sapat na lang upang bayaran namin ang nainom sa club eh. Kulang pa. Naku, 10,000 yun. Kawawa naman akong nagpapakahirap mag-alaga. Tapos winawaldas mo lang sa bisyo. Sabi ko nga, 3,000 lang. Ano ba? Tanungin anak mo. Baka siyang kumuha. 10,000 ka dyan. Diyos ko, ano ba itong dinaranas ko? Ganito ba ang kabayaran ng labis kong pagkukonsinti kay Job? Paano ko po siya itutuwid ngayon? Kulang na lang. Isaktan niya ako kapag hindi niya ako mahingan ng pera. Ano yung kalabog na yun? Walang iya ka. Ako pang sinisisi mo sa kalokohan mo. Sino pa ba? Kung hindi ikaw ang sisisiin ko. Mabilis ka. Saktan mo pa ako ng mas malakas para mas lalo ko kayong kamuhian. Loko-loko ka talaga. Ano ba yan? Ano ba naman kayo? Kayo pang mag-ama ang nagkakasakitan. Ako pang nasaktan na. Kasalanan mo ito, Rosinda. Kung di mo kinonsinti si Jom, di sana lumaking demonyo. Ay naku, ang dali niyong sabihin niya. Parang awa niyo na, Jom. Tulungan mo ang tatay mo. Sige na. Grabe ang iyak ko ng panahong iyon, Tia Sofia. Parang gusto ko nang hamunin ni Turo si Jom. Kahit mas malaki na ang katawan ng anak namin. Minsan may ipinasyal si Jom na magandang dalaga, si Flory, at mas matanda siya ng ilang taon. Hindi ko alam kung bakit parang iba ang naramdaman ko nung nakita ko sila. At ito ang mga sumunod na nangyari. In love with you till the end. Magandang hapon po, Aling Rosenda. Masaya po akong makilala kayo. Ay, magandang hapon, Iha. Ay, pasensya ka na Magulo ang buhay namin. Parehas lang po tayo. Matyaga lang po si Mama na pag-aralin ako. Anong masasabi mo kay Flory, Inay? Maganda, no? Matalino pa. Mataas ang posisyon niya sa trabaho niya. Hindi naman, Jom. Sa totoo lang, plano ko talagang mag-abroad para mas malaki ang kita at makapag-ipon agad. Matagal na ba kayong magkakilala? Kailan lang po? Nasan pa lang tatay mo, Jom? Hindi ko alam kay Inay. Marami kasing lakad si Turo. Ewan ko kung kailan mo siya maabutan. Pasyal ka na lang ulit dito kapag andito siya. Sana lang wag mo ipaalam itong sinabi ko sa'yo kay Jom, Pangako po yan, Aling Rosenda. Ang sabi lang niya sa akin, uminto siya sa pag-aaral kasi hirap daw kayo sa buhay. Kaya ang sabi ko, tutulungan ko siyang makabalik sa pag-aaral. Mabuti naman kung ganun. Sana mahikayat mo siyang bumalik sa pag-aaral. Malaking bagay na yun sa akin. Wala po yun.
magkaibigan naman po kami. Aba, may maganda pa tayong bisita. Ay, mabuti naman nandiyan ka na. Ah? Gusto ka niyang makilala. Flory, siya ang asawa ko. Kumusta po kayo? Masaya po akong makilala kayo. Bata pa po ako noong huli kong makita ang papa ko. Mabuti na lang at hindi ako lasing ngayon. Mukhang may patutunguhan ang maganda mong bisita. Sino yan, Rosinda? Ay, si Flory yan, Nay. Barkada ni Jom. Siya pala si Flory. Barkada lang ba o nobya ni Jom? Hindi ba tinutulungan niya si Jom na mag-aral? Diyan nga ako nalilito, Nay. Magandang hapon po, Aling Rosenda. Kung di po ako nagkakamali, kayo po si Lola Oria? Ako nga, Flory. Napakaganda mo talaga. Palagi kang ikinukwento ng apo ko. Marami na nga pong nagbago kay Jom. Natutuwa ako't nakikinig siya sa akin. Kaya lang po, aalis na rin po ako papuntang ibang bansa. Inay. Ay, bakit ka naman lasing na dumating, Jom? Akala ko ba nagbago ka na? Sobrang sakit ng loob ko, Inay. Nalaman ko kasing may nobyo na pala si Flory. Nasa abroad daw. Akala ko ba ikaw ang nobyo niya? Tay, huwag niyo nga akong pagtripan. Turo, ako nang kakausap sa anak mo. Malis na nga ako. Baka awayin pa ako ni Jom. Anak, hindi ko kayo maintindihan. Pero malaki ang naitulong ni Flory sa pagbabagong ginawa mo. Tinutulungan kanyang mag-aral. Alam kong hindi niyo ako maintindihan ngayon. Pero kinausap ko si Jom, Aling Rosenda. Nakiusap ako sa kanya na huwag niyang pababayaan ang pag-aaral niya. Isang linggo na rin hindi siya umiinom, pero minsan, nadadala pa rin. Tatawagan ko siya ulit. Sige po, di na po ako magtatagal. Kumusta na lang po kay Tata Turo? Makakarating sa kanya, Iha. Mahalaga kayo sa akin, Aling Rosenda. Sana maintindihan ni Jom na kapatid ang turing ko sa kanya. Bata pa lang po ako nung iniwan mo kami ni Mama, Papa. Flory, patawarin mo sana ako. Lumaki akong hindi ko kayo kasama, Papa. Pero napagdesisyonan kong kilalanin ka. Sa tulong ni Jom, napalapit ako sa inyo. Ate Flory, patawad. Hindi ko alam na magkapatid tayo. Kaya nung una kitang makilala, iniiwasan kita. Hindi ko inamin sa sarili ko na naging pabaya akong ina. Ikaw ang naging dahilan kung bakit nagbago si Jom. Iyan ang kinahiya ko, Flory. Pangako, itutuloy ko na ang pagbabago ko. Salamat, Jom. Para naman masaya ang mga magulang mo. Kung hindi siguro dahil kay Flory,
na unang anak pala ni Turo sa unang babaeng kinakasama niya noon, ay hindi sana nagbago ang anak kong si Jom. Napakabait si Flory. At dapat noon pa man, hindi ako naging konsentidor sa anak ko. Hanggang sa ngayon, hindi ko pa rin maitama ang lahat at patuloy na sinisisi ang sarili ko. Ang mga piklat sa mukha ng anak ko ay siyang naging alaala o rekwerdo sa lahat ng hindi magandang nangyari sa buhay niya, na masasabi ko, ako ang may kasalanan dahil nagkulang ako sa pamamalakad o sa pagpapalaki sa anak ko. Hanggang dito na lang, Tia Sofia, at ako'y nagpapasalamat sa inyong pagsadula sa aking sulat. Ang iyong tagapakinig, Rosenda. Letting go deeply hurts. Pwede man nga mag-develop into braining. Bigang Rosenda, patnubayan sana kayo ng may kapal. Mga kaibigan, dito nagtatapos ang naisadulang sulat ni Rosenda dito sa ating dula, Recuerdos de la Vida. Ang sulat ni Rosenda ay isinaayos sa script ni Delphine Dumayas. Sa direksyon at production supervision, Leti Astudillo Aquino. Mula sa Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions, inihahandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Loving too much. Ito po si Senator Tol Tolentino. Gumawa ng Tolentino Law para kilalanin ng buong mundo na atin ang West Philippine Sea. Kung payag kayong makuha ang Palawan, huwag akong iboto. Kung okay lang sa inyo maagaw ng China sa atin ang West Philippine Sea, huwag akong iboto. Kung pabor kayong maging bahagi ng China ang Pilipinas, huwag akong iboto. Pero kung ipaglalaban natin ang Pilipinas, iboto nyo po. Number 61 sa balota, Francis Tol Tolentino, Senador. Paid for by Senator Francis Tolentino, Barangay Tolentino East, Tagaytay City, Cavite. Ito po si Senator Tol Tolentino. Gumawa ng Tolentino Law para kilalanin ng buong mundo na